Okay, good morning. So for today, example 32.19. Sasolve natin yan. So example 32.19, the following data refer to a single phase transformer. Turns ratio is equal to 19.5:1. Okay. Tapos R1 is 25 ohms. R2 is equal to ilan? 0.06 ohms. X1 is equal to 100 ohms. X2 is equal to 0.25 ohms. Ano pang mga given? No load current ay 10. 1.25. 30 degrees from flux. Leading. So I10 is 1.25, 30 degrees from our flux. Leading si I10. Tapos, secondary delivers at 200 amperes. I10 is equal to 200 amperes. Anong power factor niya? 0.8. And V2 terminal voltage is equal to 500 volts. So yan po yung ating mga given. Okay. So solving daw po natin, determine by the aid of the vector diagram, the primary applied voltage V1. Ano pa? Primary power factor PF primary. Ano pa? And efficiency. Yan po yung mga kailangan natin alamin. So, by the aid of vector diagram. So, maggagawa po tayo ng vector diagram dito. Yan. Parang pataas na kaunti. Baguhin natin. Yan. Medyo okay na. So, ang mga given po natin ay, ano yung mga given natin? Given natin yung I2 sa V2. So, kapag inductive load tayo, so we have V2 here. V2. And I2. So, I2 natin ay 200 amperes. Yung V2 naman natin ay 500 volts. So, sa pamamagitan niyan, makukuha na agad natin yung ating E2. So, yan bawa yung E2 natin nandito. E2. Paano natin ma-determine yung E2 natin? By using the formula V2 is equal to E2 pala. So, E2 is equal to V2 plus I2 Z2. So, di ba sa ating transformer, halimbawa may tayong transformer dito. So, meron tayo ditong E2. Tapos meron tayo ditong V2. So, may current tayo I2. So, makukuha natin yung Z2 by combining our resistor and our inductor.
So may voltage drop dito plus yung E sub 2 equal dun sa E sub 2 natin. Okay? So ilagay na natin yung mga parameters. E sub 2, B sub 2 is 500 volts. So ito po ang ating reference, B sub 2. So at angle of 0 degrees. Plus, I sub 2, ano po yung I sub 2 natin? 200 amperes. Ano pong angle niya? So, our power factor here is 0.8. So, shift cosine 0.8, 36.87. So, since nahuhuli siya sa B sub 2, so ibig sabihin, yung ating I sub 2 is laging B sub 2 by an angle of 36.87. So, negative 36.87. Times. Ano yung Z sub 2 natin? Ano yung Z sub 2? Ang Z sub 2 po natin ay ito po. I2R2 saka I2X2. I2R2 saka I2X2. So magkakaroon po tayo dito ng I2Z sub 2. Yan. Ano naman yung Z sub 2 natin? So sabi natin yung pinagsama natin ng R2 saka X sub 2. Ano yung given R2? 0.06 plus J 0.25. Yan. So yan po yung ating E sub 2. So makukuha na po natin yung E sub 2 natin. Compute natin 500 at an angle of 0 degrees plus 200 at an angle of negative 36.87 times the quantity 0.06 plus 0.25 I. So nakuha po nating sagot ay 540.6. Kasi 596 eh. Sige, 596 na sila ito. Para 3 decimal places. At an angle of 3.5. Okay? So, E sub 2 is 540.596 at an angle of 3.5. So, ibig sabihin po, ito yung B sub 2 natin. So, positive yung ating angle dito. So, ibig sabihin nandito yun. Leading si E sub 2 ng 3.5 degrees. So, ang kanyang value, E sub 2 is 5.0.596 at an angle of 3.5. So, at an angle of 3.5. So, ibig sabihin may 3.5 degrees tayo dito. Yan. So, nakuha na natin si E sub 2. Ano pong kailangan natin kasunod na kunin? So, kung titingnan nyo po, ang ating kukunin dito ay B sub 1, primary power factor, saka efficiency. Malayo pa tayo. So, kailangan natin makuha si E sub 1. Okay? Kailangan natin makuha si E sub 1. Paano natin kukunin si E sub 1? So, E sub 1, syempre, E sub 2 over E sub 1 is equal to K. Tama? So, ibig sabihin, E sub 1 is equal to E sub 2 over K. Yun. So, ibig sabihin, meron tayong E sub 2, makukuha na natin si E sub 1. Ano yung K? So, ang K po natin, nasa turns ratio. K is equal to secondary 1 over 19.5. So, yan po yung ating K. 1 over 19.5. So, yan. So, pwede na natin makuha si E sub 1. E sub 1 is equal to E sub 2, yun na nga, copy, 540.596 at an angle of 3.5 divided by K, 1 over divided by K, 1 over 19.5. So, simply, pag i-multiply natin yan, magiging multiplier natin ay 19.5. So, i-multiply lang natin ng 19.5.
So 10,541 equal to 10,541 10,541.622 at an angle of 3.5 pa din. So E sub 1. So E sub 1, syempre kung ganyan po yung kanyang sagot, so ibig sabihin nandito pa rin si E sub 1. Nandito pa rin. So halos konting-konti lang ang diferensya dito sa ating malaking diferensya pala hanggang dito sila. Kasi 10,000 to ito 540. Ang E sub 2 natin ay 540. So times 19.5, E sub 1 natin mahaba pa. So pero yung E sub 1 natin nandito daw sa taas. Nandito daw sa taas. So kung nasa taas siya, anti-phase, so magiging negative E sub 1 yan. So di ba ito ay kung positive ito, sa kabila negative. So negative E sub 1, so times negative 1, yan. So yun pa rin, 10,541.622 at an angle of negative 176.52. So ibig sabihin, mula dito sa B sub 2, negative 176 papunta dito. Pero kung siya po ay magiging, kung gusto nyo dito dumaan, so i-minus mo lang ito na 360 minus 176, magiging positive yan. So negative E sub 1 is, so ilampas ko na lang dito kita nyo pa naman yata. 10,541, kulang ng 1, 0.622 at an angle of, so 176.52, 522 ilalagay natin. 360 minus 176.522. Yan, 183.478. So 183.78. So nakalagay dito po yan. So ito po yung ating E sub negative E sub 1. Yan, equal to 10,541.622 at an angle of 183.478. Yan. 183.478. Okay, so meron na tayong E sub 1. So pahingin ko na to. So kailangan natin ng pagsosolban. Nakuha na natin si E sub 1. Ang kailangan naman natin makuha ay siyempre si B sub 2. So ano pa yung B sub 1 pala? So kung halimbawa ito ay B sub 1, ito yung ating E sub 1. Tapos tayo dito ay merong Z sub 1, tapos I sub 1. So para makuha natin yung B sub 1 is equal to ilan? So voltage drop ay 1Z1 plus E1. Okay? Plus E1. Or yung negative E1 natin kasi negative siya. So negative E1. Yan. So yan po yung ating B1. Kaya lang, wala pa tayong nakukuhang I1. Saan natin kukunin si I1? Saan natin? Ayun, meron tayong given I2. Diba napag-aralan natin? I sub 2 prime over I2 is equal to K. Yan. So I sub 2 prime is equal to K times I sub 2. So, pwede na natin itong pag-multiply. Ang K natin ay 1 over 19.5 times I sub 2 is 200. 200 at an angle of negative 36.87. Yan. So, I sub 2 prime is, so 200 divided by, angle pa pala,
shift angle negative 36.87 divided by 19.5. 2, 3. So 10.25 256 at an angle of negative 36.87. Pero sabi natin, yung I sub 2 daw, I sub 2 prime, ay nandito sa kabila. I sub 2 prime. So, ibig sabihin, nakuha natin sa I sub 2 prime, so magiging negative. Okay? So, negative I sub 2 prime is equal to, so times negative 1 natin, kasi nasa kabila siya eh. So, ano yung magiging sagot natin? So, 10.256 pa rin at an angle of 143.13. 143.13. Okay. So, meron tayong I sub 2 prime. So, kailangan natin ay I sub 1. I sub 2 prime is just a component of I sub 1. Ano ba yung isang component? I sub 4. I sub O is leading the flux. So, ito po yung flux natin. Ito yung flux natin. Is leading by 30 degrees. So, nasa flux tayo, yung ang ginawang reference. So, leading by 30 degrees. Okay? So, nandito yung I sub O natin. Yan. So, ano yung magiging angle ni I sub O? Si I sub O is equal to, ano yung given? 1.25. Ano yung angle? Hindi po 30 degrees kasi reference natin ay B sub 2. 30 plus 90 degrees plus 3.5. So 30 plus 90 is 120 plus 3.5, 123.5 degrees. So yan. So meron na tayong I sub O at saka I sub 2 prime. So makukuha na natin si I sub 1. I sub 1. So, paano natin makukuha sa I sub 1? So, simply, pag-add mo lang itong dalawa, pag pinag-add natin yan, makukuha natin si I sub 1. So, pahirin muna natin ito. I sub 1 is equal to I sub O plus I sub 2 prime. So, I sub 1 is equal to, ano yung I sub 1 natin? 1.25 at an angle of 123.5 degrees plus I sub 2 prime is 10.256 at an angle of 143.13. So, I sub 1 is equal to ilan? So, sulat ko muna yung value ni I sub 2 prime dito. 10,541 at 10.256 pala, sorry. 10.256 at an angle of 143.13. So, I sub 1 will be equal to, computin natin, 1.25 at an angle of 123.5 plus 10.256 at an angle of 143.13. Shift 2, 3. So, 11.441 at an angle of 141.0266. 0266. Kung mapapansin nyo, lagi tayo naka 3 decimal places. Kaya lang, hindi na apat. So, gawin na natin doon. 027. 027. So, I sub 1 is 10.256 at an angle of 143. Mali yung nakakopya ko. 11.441 at an angle of 141.027. So, yan po yung ating I sub 1. So, yan. So, kung meron na tayong I sub 1,
makukuha na natin itong B1. B1 is equal to I1 Z1 plus E1. So yung Z1 natin ay ito, 25 ohms saka 100 ohms. Okay, so let's compute for our V1. Dito na tayo mag-compute. So V1 is equal to E1 plus I1 Z1. So V1, ano yung E1 natin? 10,541.622 at an angle of 183.478 plus, ipa-plus natin, I1, ano yung I1 natin? 11.441 at an angle of 141.027 times the quantity. Ano yung times natin? So yung Z1, 25 plus J100. So yan na po. So makukuha na natin si B1. Ano magiging value ng B1? So 10,541.622 at an angle of 183.478 plus the quantity 11,000 at an angle of 141.027 times the quantity 25 plus 100i. So, ang sagot po natin, 11,543.267 at an angle of negative 173.288. Yan. So, ibig sabihin, nandito sa part na to. 173.288. So, i-drawing ko mamaya, papahin ko mamaya to. So, pero ibig sabihin, negative 173.288. Pero kapag dito tayo magbe-base sa ating counterclockwise, so itong negative 173, pwede natin baguhin as 360 minus 173.288, 186.712. So, yan po yung magiging value ng B1 natin. So, ibig sabihin nandito yan sa part na yan. So, pahihin ko na ito. So, ibig sabihin nandito yan sa part na yan. Yan. So, B1. So, kung halimbawa yung negative E1 natin, so, ibaba natin dito ng konti yung E1. Kasi, so nag-add tayo dito ng I1 R1, tapos nag-add tayo dito ng I1 X1, yan. So, ibig sabihin, di ba, nag-add tayo dito, and pag kinumbay natin itong dalawa, I1 X1, so pag pinag-combine po natin itong dalawang yan, ito po yun. I1 Z1. So, yan po yun. Okay? So, yan. So, meron na tayong B1. Ano po ang hinahanap natin? So, nakuha na natin yung B1. 11,543.267 at an angle of 186.7. Okay? 186.7. So, meron tayong B1. So, B1 is, meron tayong sagot, 11,543.267 at an angle of 186.7.
Ano naman yung primary power factor? So dito, kung power factor natin ay between B2 and I2, sa primary power factor is between B1 and I1. Okay. So yan po yung ating primary power factor. So kung halimbawa, ang magbe-base ka rito, reference mo ay B2, so lahat papunta yan doon. So ibig sabihin, itong 186.712, mula dito, papunta dito, 186.712. And yung I1 natin, 141.027, mula dito, papunta dito, is 141.027. So pagka pinag-minus natin itong dalawa, makukuha natin yung power factor dito. Ano yung power factor natin? Cosine, shift cosine. So pag pinag-minus, cosine pala ng dalawa. Cosine, pag pinag-minus natin itong dalawa, 186.712 minus 141.027. So 45.68. 685. Yan. So ibig sabihin yung power factor natin ay cosine is 0.699. 0.699 yung power factor natin. Okay. So phase angle between is 45.685 and between V sub 1 and I sub 1. Tapos yung kanyang power factor is 0.699. So meron tayong primary power factor 0.699. So efficiency na lang. Efficiency naman. So paano natin makukuha yung efficiency? So meron na tayong mga parameters na nakuha. Ang efficiency po, ang ating formula, P out over P input times 100% para in percentage. Okay? Or simply, kahit wala na itong makuha mo yung efficiency. Kung hindi 8% ang yung gagawin. Okay. So, paano natin makukuha yung ating primary output? Primary output. Tapos yung ating primary input. So, alamin po muna natin yung core loss at saka copper loss. So, paano natin makukuha yung ating core loss or yung ating iron loss? So, since meron na tayong mga parameters, nasulat ko ba? So, ang kailangan lang naman natin ay B1, so meron na. B2, meron na. And power factor, meron na. So, yun. So, yun. Pahingin ko na muna to. Since meron naman tayong mga parameters na nakuha. So, efficiency na lang ang kailangan natin. Ano ba yung P output natin? P output. Ang power output natin ay, syempre, doon sa secondary natin. Ano ba yung mga parameters ng secondary natin? Ang secondary po natin ay I2 is 200 amperes. SPF or VA, voltage times current times power factor. So, voltage is 500 volts times current is 200 amperes times power factor. Anong power factor natin? 0.8. So, power output is equal to ilan? 500 times 200 times 0.8. 80,000. 80,000. Okay. So, meron tayong P output. Ano yung power input? So, power input po natin, i-add po natin yung mga losses.
ano-ano po ba yung losses na kailangan natin makuha? Meron tayong tinatawag na iron loss at saka copper loss. Saan nga natin nakukuha yung iron loss o yung ating core loss? Kung mapapansin nyo po, meron tayong iron loss component sa ating ISAB po. So, nandito po yun. ISAB po, meron tayong iron loss component, ISAB W. So, yun po ang ating kailangan makuha. Tapos, anong gagawin natin dyan? I-multiply po natin yan kay voltage. So, ano po ba yung voltage ng ating primary? So, yun. 11,543.267. Okay, so, ano nga ulit yung ating value ng ISABO? ISABO is equal to 1.25. 1.25. So, this is 30 degrees. So, ito po ang ating hinahanap. This is 60 degrees. So, ISAB working component is equal to ilan? 1.25 cosine adjacent side cosine 60 degrees. So, this is equal to ilan? 1.25 cosine 60 0.625. And then V1, ano po yung V1 natin? V1 is equal to 11,543.267. So, ibig sabihin, ang power or iron loss is equal to 11,543.267 times V1 times I sub W. Ano yung I sub W natin? So, isulat yung formula nito voltage power ng iron loss is equal to voltage times I sub O cosine theta. Or I sub O cosine theta is I sub W. So 0.625 times 11,000 7,214. So 7,214.542. So lagay natin dito P iron is equal to 7,214.542 watts. So watts yan. So this is also in watts. So meron tayong iron loss. So copper loss naman, ang kailangan natin, copper loss. Copper loss. Kung minsan ganito ang kanyang So power or the copper loss is may formula tayo na I sub 2 R sub O2 squared. Okay? I sub 2 squared R sub O2 squared. This is referred to secondary. Referred to secondary. So, I sub 2 squared, R sub O2. Ayan. So, may ilalagay natin yung R sub O2. So, paano ba natin kinukuha yung R sub O2? R sub O2 is the resistance referred to secondary. So, R sub O2 is equal to R sub 2 plus R sub 1 prime. So, ibig sabihin, R sub 1 prime, ano yung magiging formula ni R sub 1 prime? So, R sub 2, given yan, ano yung R sub 2 natin? 0.06 plus. Ano nga ba yung K natin? K
is equal to 1 over 19.5. So, di ba, ang R sub 1 natin, R sub 1 prime is equal to R sub 1 times K squared. Yan. R sub 1 prime is equal to R sub 1 times K squared. So, R sub 1 prime, kasi pagka, sulat ulit natin dito, para maalala natin. Mapaalala ko sa inyo. So, kapag meron tayong resistor, R sub 1, R sub 2. So, kapag pabalik ka, so R sub 2, idadali natin dito, divide natin ng 1 over K squared. Ngayon, kapag R sub 1, dadali mo dito, itatimes mo ng K squared. So, since R sub 1, dadali mo sa secondary, magmumultiply tayo ng K squared. So, ayan. So, maliwanag na yan, ha? So, R sub 1 prime plus, anong R sub 1 prime natin? R sub 1, anong R sub 1? 25 ohms times the quantity K squared, 1 over 19.5 squared. So, this is equal to plus 25 divided by 19.5. So, 0.1257. 0.1257. So, this is our R sub 2. Okay, so power ng copper loss natin ay I sub 2. Ano nga yung I sub 2 natin? Na-compute natin is 200 times R sub 2 is squared times 0.1257. Okay. Times. So, correct answer is 5,029.848. 848 o 849 na. So, meron na tayong watts. Power ng copper, 5,029.849 watts. Okay. So, meron na tayong copper loss, saka iron loss. So, alamin naman natin yung efficiency. So, tanggalin na natin ito lahat. O, comparison power output. So, power input is equal to power output plus P loss. Ano yung losses natin? Itong dalawa. So, efficiency is equal to power output over power input. Power output natin ay 80,000 watts over power input is power output 80,000 plus yung ating losses, itong dalawang ito, yun, power loss. 7,214.542 plus 5,029.849. Yan. So, compute natin. Plus 0.542. So, correct answer, efficiency is equal to 0.867 yung ating efficiency. Or in percentage, so efficiency is equal to 86.726%. Okay. So, yun po ang nakuha na natin. So, nakuha na natin si primary power factor, efficiency, at saka si D1. Ox na po tayo doon.